Nagising na lang po ako sa umaga na sobrang galit po siya. Tapos bigla na lang po siyang nagmumura. Lagi niya po akong minumura araw-araw. Hindi naman po siya nananakit pero yung mga salita niya po mas masakit pa po. Ngayon, pag ayaw ibalik yan ng tatay, yung anak sa inyo, ayaw pakita, ma'am, that could be construed as kidnapping, ma'am. No? Kasi kahit na siya yung tatay, hindi kayo kasali. Pinapasyal ko po yan. Nagja-jollibee kami yan. Nag-ano po Hindi kami sapat yan. yun kung lagi Ano mong po yung minumura. mga- Ang tagal kong nagsyaga sa'yo Aminin ng ko po, ganyan hindi eh. po Pero ako- lagi mo akong minumura. Kahit ano pang anuhin mo. Kahit lagi mo pa kami pinapasyal. Kung lagi mo naman ako minumura, wala din. Useless. Sabi mo pa nga, mamatay na lang kami. Tapos nagsashot ka pa, mas gusto mo mamatay na lang din kayo. You have to provide support sa inyong anak kasi ikaw pa rin yung tatay. Pag hindi mo ginawa yan, kakasuhan ka talaga ng vouchy dyan under economic abuse. Kasi pag hindi mo pa ibalik, kakasuhan ka talaga dyan ng kidnapping, no? Handa ako magpababa para sa anak ko dahil ayoko matira ang pamilya nito. Magpababa? Hindi ba sabi mo nga ako mag-sorry? Ako ako ang mataas ang pride? Magandang araw po, Ma'am Violi. Kasama po namin si Ma'am Abigail para po sana malaman ano po ba ang maaring intervention po ng barangay at ng vouchy po sa case po ni Ma'am Abigail. Kung nandito sana siya, mas magkakaroon sana siya ng pagkakataon na mabigyan siya ng rights na dalawin yung anak niya o kaya makita niya. Kaso hindi naman po siya sumipo. Magkakaroon na lang po tayo ng blatter na na-turn over yung bata sa inyo. And then kung magpapakita siya ulit sa inyo, pumunta ulit kayo sa office namin para kami na po yung kung anong pwedeng niyang puntahan o kaya anong pwede niyang gawin para makausap kayo ng maayos. Ano po pa po bang balak ninyo kay Sir Angelo after po nito? Wala naman po akong balak sa kanya kasi ang gusto ko lang po talaga yung nakuha yung ano. So, yung patungkol sa sustento, sa pagbisita niya sa anak po ninyo, Sa kanya na lang naman po yun. Kasi hindi ko naman po din ipag-ano sa kanya yung bata. Kung gusto niya. Pero karapatan naman niya na magsustento yung tatay sa bata. Hindi na lang sa iyo. Sa anak niya talaga. Kasi karapatan naman ng bata na makatikim naman ng pinagtatrabahoan ng ama niya. kung sakali po na willing na po si Sir Angelo na humarap po sa inyo, pag-uusapin po kayo ng vouchy, Ma'am. I-recommend sa PAW para maayos yung sustento ng bata. Kaysa dumating pa sa punto na magkakaso kayo sa suporta. Maraming pangangailangan yan. Tapos ikaw wala ka naman trabaho. Kaya kailangan talaga mapursige siya. Obligasyon yan ng tatay. Ano ang palagi niyang nagiging rason sa'yo? Maliban doon sa sabi niya hindi ka marunong mag-alaga. Ano daw po, sabi niya sa akin, tamad daw po ako. Yun po yung sinasabi niya. Okay. Hindi naman po ako, gumagala. Hindi po ako mahilig gumala eh. Nasa bahay lang po ako lagi. Hindi ba ikaw ang nakatoka sa pag-aayos ng bahay? Ano ba ang setup po ninyo? Hindi po kasi magtutuyos na po siyang walang trabaho. Tapos pag nandun po siya sa bahay, gusto niya po siya po yung kumilos dun. Tapos pag naglilinis po ako, sinasabihan niya na huwag ko daw pong pakialaman yun kasi siya daw po gagawa. Tapos hinintay ko, hindi naman po niya nagagawa minsan. Tapos gusto niya siya yung magluto kasi ayaw niya po ng luto ko. Pero kayo ba hindi kayo nagbalak na magpakasal noon? Dahil 6 years kayo nag-live-in. Wala naman po kasi siyang binabanggit sa akin. Ayaw ko din naman po magbanggit sa kanya ng mga ganun kasi minsan parang ano po ako sa kanya. Okay. Pero ngayon ba mahal mo pa rin si Angelo? Ano ba ang magiging trabaho mo pag uwi mo? Hindi ko din po alam. So Kasi maghahanap ka? maghahanap po. Okay, so hindi ka na ba nakapag-aral after nung pumunta ka Hindi dito? po ako napagtapos ng high school, grade 9 lang. Okay. May kasama ka bang uuwi? Meron po yung kapatid ko. Okay, so at least no, may mga magbabantay, mag-aalaga habang naghahanap ka ng trabaho. Sige. Baka may message ka kay Sir Angelo since hindi siya dumating ngayon sa barangay. Gusto ko lang pong iparating sa kanya na hindi ko naman po ipagkait sa kanya yung bata. Kung gusto niya pong makita sa personal, pwede po siyang pumunta ng Boreas. Tapos kung ayaw niya pong gusto niyang mag-video call na lang, hindi ko po ipagkait sa kanya to.
Ma'am, ano po ang nalalaman mo sa relasyon ni Angelo at ni Abigail? Kamusta sila? Nung una po kasi, okay naman sila. Tapos, yung lalaki, mabait naman po siya. Tapos, kaya nga po pumupunta ako sa kanila kasi ang ano ko sa kanila, mabait. Nagkaroon po sila ng problema, napansin ko, nung nanganak po siya. Nung andun ako sa kanila nakatira kasi wala pa akong boarding house. Sinisigawan niya yung kapatid ko, tapos natatakot din ako sa kanya. Kasi, nangyari din po sa akin, parang nagtutulubak po yung nangyari sa akin. Na, sinisigawan din ako, tapos higit pa doon binububog. Tapos parang feeling ko, pag sinisigawan niya yung kapatid ko, parang bubugbugin din niya. Tapos nakatakot. Kaya nga po ako natatakot. Tapos hindi lang din po ako umiimik noon. Nahayaan ko lang sila kasi ayaw ko rin po ng gulo. Baka isipin po kasi sinusulsulan ko siya, kaya hindi lang po ako umiimik. Hindi kasi to si Abigail makapagkihilos nun kasi bagong panganak pa lang. Tapos yung baby niya kasi, iyakin. Tapos di siya makakilos. Hindi nga din po niya mapatahimik yung bata kasi iyakin yung bata. Tapos kahit sa ako, hindi ko nga rin po hindi po makakilos yung asawa niya. Yun, doon po siya nag-isigaw-sigaw, Ano yung mga sinisigaw po niya? kahit hindi ka na makakilos dito, sabi niya, di ka na makakilos sa bahay, kahit maghugas, di ka na makahugas. Nakikita ko naman po na hindi siya makahugas kasi na umiiyak yung bata. Kaya ngayon, pinaglaban ko talaga yung anak niya kasi nung sa akin kasi nangyari, hindi ko napaglaban. Kasi sabi ko, dapat makuha natin yung anak mo. Yung hindi ko nagawa sa akin noon, gagawin ko sa'yo. Mahirap lumaki yung anak mo na wala ka. Maraming salamat po sa kanya kasi siya po yung may lakas loob na tulungan ako na makuha yung anak ko. Kung hindi po dahil sa kanya, hindi ko po alam ang gagawin ko. Kasi po, siya po yung napakahina po ng loob ko eh. Siya po talaga yung nagsabi sa akin na paglaban ko yung anak ko kasi dapat sa akin po talaga. Kaya maraming salamat po talaga sa ate ko kasi hindi niyo po ako pinapabayaan. Yun lang. Siyempre, sino pa bang magtutulungan? Mahal na mahal ko po yung ate ko kahit minsan po hindi ko po sinasabi sa kanila yun. Maraming salamat po talaga sa inyo. Thank you po, si Rapi. Idol Rapi, nakuha ko na po yung baby ko. Uwi na lang po kami ng Boreas Island. Na po kami titira. Salamat po, Idol.